ito'y ang akin lang pong pagbigay galang. Hindi ko may isa-isa lahat. Kasi ang promise ko po ay magkakaroon tayo ng picture taking mamaya. Kaya, iiksian ko lamang yung aking speech. So, magandang hapon, Among Ed. Magandang hapon, aking kumpare, Councilor Nader, Halili. Magandang hapon, Dr. Joe Santico. Magandang hapon po sa mga incorporators ng Angat Pampanga Association Incorporated. Magandang hapon sa mga leads, sa mga heads ng mga professional groups, ng mga iba't ibang sektor, ng mga representatives ng iba't ibang mga munisipyo. Magandang hapon po sa ating Saints Sisters, led by Sister Mary John. Magandang hapon sa ating mga kaparian na nandito, sa ating PNP personnel. Kanina wala na ngayon si Mayor, pero kay Mayor Vilma, sa inyo po lahat, magandang hapon ulit. Isang malaking karangalan, isang malaking kasiyahan na makabalik dito sa Pampanga. Kanina binibilang ko, after the elections, parang pangatlong balik ko na ito. Sabi ni Among Ed, noong September last year, pumunta na ako dito. Pumunta ulit ako June or July para naman doon sa okasyon ng mga kabataan sa University of the Assumption, tapos ngayong araw. Pero kanina, pinapakinggan ko yung mga plano, masayang-masaya. Masayang-masaya ako na 1 year after nung una akong bumalik after the elections, meron na kayong accredited, SEC-registered, meron ng business permit na Angat Pampanga Association Incorporated. Masaya ako na about 40 organizations na nababaloob nito. Bakit ako masaya? Kasi ito yung aspiration natin after the elections. Alam ko po na makatapos ng eleksyon, lahat ng mga nagbuhos ng pagod, pawis, luha, talagang sobrang nalungkot after the elections. Naiintindihan ko yun kahit naman po ako nalungkot, kahit malungkot kayo. Pero gaya ng lagi nating sinasabi, pagmahal natin ang bayan, hindi natin hahayaan yung kalungkutan na maging dahilan para huminto tayo. Malungkot tayo, pero siguro yung pinaka-challenge natin after the elections, paano natin matcha-channel yung kalungkutan para ipakita sa ating mga kababayan na posible pala yung good governance. Alam ko marami sa inyo na nagpagod during the campaign, hindi naman ako kilala ng personal, di ba? Marami sa inyo siguro, nung nag-uumpisa pa lang, hindi ko naman supporter. Naalala ko po, bago ako nagdiskusyon pa kami ni Among Ed, kinukumbinsi niya ako ng tumakbo. Sabi ko, Among Ed, bakit na papatakbuhin? Sobrang baba ko sa mga surveys. Nung kausap ko si Among Ed, kung hindi ako nagkakamali, 3% lang po. 3% lang ako sa mga surveys, parang pang-pito ako sa mga presidential contenders. After 8 months of campaigning, natapos tayo from 3%, naging 28% tayo. From number 7, naging number 2 tayo. Para sa akin, napakalaking bagay na yun. Parating sa lahat na bagay, depende sa point of view. Di ba? Para sa iba, talo tayo. Para sa akin, panalo tayo. Panalo tayo dahil marami yung tumindig na katabi natin. Ako, naalala nyo, nung tinanggap ko yung hamon na tumakbo, sinabi ko nun, tumindig ka. Dahil pag tumindig ka, marami ding titindig sa katabi mo. Di ba yung talaga yung nangyari? At hanggang ngayon, ang purpose ng Angat Buhay, hindi na lang siya anti-poverty program. Yung Angat Buhay programa pa ng Office of the Vice President, purely anti-poverty program siya.
Ginawa namin nun yung Angat Buhay kasi alam nyo naman, kahit Vice President ako, outside ako lang po ako. Wala akong pondo para sa mga proyekto, pero sinabi ko nun sa sarili ko, hindi ko hahayaan yung mga balakid para maging dahilan para wala akong magawa na relevant in 6 years. So, nag-umpisa siya sa isang pangarap, pero dahil pinagsikapan, pinaghirapan, marami yung dumamay, maraming nagawa sa loob ng 6 na taon. Right after the elections, kung naalala nyo, siguro hindi kayo nakapunta pero marahil ay napanood nyo sa TV, nagkaroon kaagad tayo ng pasasalamat rally 4 days after the elections. Fresh na fresh pa yung kalungkutan sa mukha ng lahat. In fact, all throughout the rally, umiiyak yung mga tao. Pero pinilit natin na magkaroon na kaagad ng dahilan pagkaisa. Kasi gusto natin iset na yung direction. Hindi tayo aaksaya ng panahon. Totoo, hindi natin nakamtan yung minimithi natin, pero hindi yun yung katapusan ng laban. So sinabi natin, we will convert Angat Buhay into a non-government organization. And hindi ko alam kung naalala nyo yung sinabi ko doon. Na ang aspiration for Angat Buhay is that it is going to be the biggest volunteer network na government. Pero, nung sinabi ko yung dati, ang plano sana noon, aayain namin yung lahat na volunteer groups to convert themselves into Angat Buhay chapters. Pero nung pinaplano na namin yung conversion ng Angat Buhay, naisip namin, di ba matagal na nating pinaglalaban? Mas empowering na klase ng leadership, mas empowering na klase ng governance. Ang gustong sabihin, ang paniniwala natin na klase ng pamamahala, dapat nagmumula sa tao ang lakas. Hindi dapat nagmumula sa leader. Pag lahat na volunteer groups Angat Buhay chapters lang, naghihintay lang yung mga chapters sa sasabihin namin sa Angat Buhay. So we decided against it. Sinabi na natin sa mga volunteer groups, hinikayat natin, why don't you form yourselves into independent volunteer associations. Ang sinabi natin noon, mas mabuti kasi during the campaign, syempre political organizations tayo, di ba? Kasi may tinutulak tayo na kandidato. Ngayon na walang eleksyon, gagawin natin yung mga grupo natin as a platform para makapag-volunteer ang mga tao. Kasi, ang isa sa mga realizations natin during the campaign, ang dami naman pala nating gustong tumulong. Hindi lang natin alam kung paano. Pero di ba, nung nagkaroon ng mga structure, mga volunteer organizations, biglang yung spirit of volunteerism lumabas na lang. Sa maraming mga forms. Halimbawa, kaninang umaga, inikot ko, hindi namin naubos, pero inikot ko po dito sa Pampanga, yung mga existing pang mga murals. Alam ko na marami pang iba na hindi natin nadatnan kasi sa Guagua pala ang napakarami na. Pumunta ako sa Guagua kanina. So baka magkaroon tayo ng part 2. Pero di ba, yung volunteerism ng kampanya nag-umpisa hindi pala nag-umpisa, pero merong mga murals. Nakita na naman yung mga rally natin dito. Talagang nag-umapaw ang pagkain. Talagang pagdating sa pagkain, hindi makakatalo ang pagkain. Saka naalala ko, inaako nyo ba yung bansag ng iba na mayabang yung mga kapampangan? Kasi naalala ko na. Naalala ko, di ba yung second rally natin dito sa San Fernando, ang dami pa naming inikutan ng mga bayan-bayan. In fact, before San Fernando, nasa Angeles kami. Pero papunta sa nasa Angeles pa kami,
sinasabi nila ang dami ng tao sa venue. So, tinatanong ko, kumusta? Ang sabi nila, talagang ang yayabang ng mga Kapampangan. Sabi ko, bakit? Talagang hindi sila magpapatalo. Sa pagkain, bumagahan ang pagkain. Yung sisig lang, ilang kilo lang sisig pa yung niluto dito. Maraming salamat. Meron pang dito lang yata nagkaroon. Kasi kadalasan mga biscuit, cookies, tinapay yung iniikot. Dito alam nyo ba na merong ice cream sandwich? During a rally, only in Pampanga. Tapos naalala nyo, ewan ko kung sino sa inyo yung nakapunta sa Pasig Rally. Kasi yung Pasig Rally, it was the first time na merong arko na entrance. Pero talagang hindi nagpatalbog ang Pampanga. Parang yung kagandahan ng entrance dun sa Pasig, talagang many times over dito sa Pampanga. At sobrang disappointed ako kasi nung nakita ko yung pictures, gusto ko sanang magpa-picture doon. Pero dahil ang dami ng tao, hindi ako pinayagan kasi makakagulo daw ako. So nakita ko na lang siya sa mga litrato. Hindi ko siya nakita personal. Pero kaya ko siya sinasambit ngayon, hindi dahil naniniwala akong mayabang yung mga Kapampangan. Sinasabi ko lang, gusto niyo sabihin na mayabang kayo? Pagbihira. E na kaya ko siya sinasambit, kasi siguro before the campaign, hindi niyo naman naisip na posible pala yung gano'n. Pero parang it all came naturally. Di ba? Parang ang kampanya naisip natin, whatever we can contribute. Alam niyo ba na kahit wala tayong pera, kumpara sa ibang kandidato, ito yung kampanya na hindi kami na problema sa pera. Ito yung kampanya na kahit walang resources, napakadali for us. Ito yung kampanya, saan ka nakakita ng eleksyon na kandidato ang pinapadalhan ng tarpaulin? Volunteers na nagpapagawa, pinapadala kami at hindi lang yun. For the first time in history, yung tarpaulin natin binebenta sa Shopee. At ang daming bumibili. For the first time during the campaign, di ba, pagkampanya, alam nyo yan sa lokal, ang mga kandidato magpapagawa ng t-shirts para sa kanilang volunteers. Eto, baliktad. Baliktad kasi kami yung pinapadala ng t-shirts. Pag nagbisita kayo sa museum, meron kasi sa museum na, yung museum, sino na nakapunta sa Museo ng Pag-asa? Oy, marami na. Pero mas marami ang hindi pa pumupunta. Naku, among dapat mag-schedule kayo ng field trip ko. Yung Museo ng Pag-asa, pag pumunta kayo doon, makakasabi yung mga pumunta na, ang lahat na makikita nyo sa loob, bigay ng volunteers, creation ng volunteers during the campaign. Yung nakikita nyo doon, hindi pa yun. Meron kaming basement na close to the public, na punong-puno pa ng mga gamit. Kaya may mga exhibits na rotating. May isang buwan na ang naka-display doon sa isang room lahat ng mga t-shirts. Kasi yung nagawang mga t-shirts, libo yung designs. Kasi kanya-kanyang pagawa. Hindi ito gaya ng mga kampanya na parang may isang look lang dahil yung kandidato yung kakagawa. Ito kanya-kanyang grupo, kanya-kanyang pagawa. Dito lang sa Pampanga, ang nakuha ko ditong regalo galing sa inyo, makikita nyo yun. Pag nagbisita kayo, sobrang dami. Eto, yung nagbisita na sa opisina, nakita nyo ba yung mga kaldero na malalaki sa Florida
Naka-display yun sa museum. Merong galing sa Angeles na napakalaking painting. Meron lang kayong binigay na wala sa museum kasi nasa bahay namin, yung gitara. Yung gitarang pink na may mukha ko, binigay sa akin sa Guagua. Alas 7 ng umaga. Di ba? Alas 7 ng umaga yung ating rally. Pinakiusap yun sa akin ni Jillian na kung pwedeng iuwi sa bahay. Kaya wala po yun sa museum. Pero ang nasa museum yung ukulele. Kasi may ukulele yun. So, pero kaya ko lang siya sinasabi. Kasi pinakita nung kampanya yung pagmamahal natin sa bayan. Hindi niyo naman ako kilala. Pero I think you will admit na kaya kayo dumamay sa akin. Kasi siguro ako yung naging simbolo o naging mukha ng klase ng pamamahala na inaasam natin para sa bansa natin. And kahit ganun yung resulta ng eleksyon, ganun pa din naman, di ba? Ganun pa din naman yung inaasam natin para sa bayan natin. And kung ganun pa din yung inaasam natin, hindi patapos yung laban natin. Marami yung reklamo tungkol sa kanina, pinapakinggan natin si Romel. Di ba? Ang daming problema na sinabi ni Romel. Huwag niyong pansinin si Romel. Hindi mahalaga yung sinabi ni Romel. Pero paminsan kasi, pag sinasabi natin yung enormity ng problema, parang baka iniisip natin wala na tayong magagawa. Diba? Parang iniisip natin, napakaliit naman natin kumpara sa mga powerful na mga politiko. Ganon din naman yung nararamdaman ng mga angat buhay team. So, laging pareho ko lang sinasabi sa kanila, huwag niyo nang isipin yung pangmalawakan. Ang isipin na lang natin, in the communities where we are at, ano yung pangangailangan at ano yung magagawa natin. Doon na lang muna, na kung merong espasyo sa sarili nating community na pwede nating gawin, na hindi ginagawa ng iba, gawin na natin. And I am so happy dahil kanina nag-present sa education, nag-present si Doc Rene sa health, nag-present sa DRRM, nag-present sa services, nag-present yung Build Pilipinas Against Disinformation, marami nang sinisimulan. Pero, sabi ko, di ba, ang grupo natin hindi na lang anti-poverty ngayon. Dahil ang aspiration natin, maging vehicle siya para mas marami yung ma-involve. So, ang aspiration natin, ang ganda ng projects natin. Pero kung tayo-tayo lang yung gagalaw, hindi tayo magiging matagumpay. Ang kailangan, paano ba natin mapapagalaw ang bawat isa sa inyo gaya ng pagkalaw nyo during the campaign? Kaya ang tawag namin angat bayanihan. Kasi paghahanda ito. Hindi ito paghahanda para sa sunod kong candidacy. Pero paghahanda ito, huwag tayong maging short-sighted. Kasi ang problema ng bayan napakalaki. Hindi ito ma-resolve ng susunod na eleksyon. Pero kung ma-cultivate natin na sense of, di ba? Parang sense of responsibility sa community. Binibigyan na natin ang mga kababayan natin ng choice. Ano ang nangyayari ngayon? Hindi ko nila lahat, pero anong nangyayari ngayon sa politika? Masyado ng patronage. Diba? Masyado ng patronage. Ano ko sasabihin ng patronage? Yung dole-out system. May mga lugar na hindi naman masyadong naninilbihan during their term, pero pag magkakandidato na, malaki na yung ibibigay,
nakalimutan na yung non-performance. Kasi ang inisip na lang ano yung natanggap. Pero bakit patuloy na nangyayari yun? Dahil walang koneksyon ng tao. Hindi siya nakakaramdam ng koneksyon. Pero yung tao, kung ma-involve siya sa pang-araw-araw na ginagawa natin sa mga communities, ang paniniwala ko, if there is a choice between good and evil, pipiliin pa din ng tao yung kabutihan. Pero paminsan kasi hindi niya nakikita yung kabutihan. Paminsan kasi ang nakikita niya pare-pareho lang sila. Diba? Kaya dahil pare-pareho lang sila, piliin na lang natin yung makakabigay sa atin o makakatulong sa atin. Pero pag naramdaman ng tao na iba ito, iba kayo, masasamahan kayo. Nakita po namin yan sa amin sa Naga. Kilala po ni Amang Ed yung asawa ko, yung yumao kong asawa. Ang dinaktan niyang lugar, pareho din ng iba, na patronage yung politika. Pero nung na-empower ang tao, ako po, I can proudly say, wala pong vote buying sa amin. Walang political dynasty sa amin. Hindi importante yung pera sa eleksyon sa amin. Dahil ang tao empowered. Ang tao, binigyan siya ng choice. At nakita niya kung alin yung makakabuti sa kanya. Kung nangyari yung sa amin, posible din yung mangyari sa buong Pilipinas. Kung magtutulong-tulungan tayo. Kaya ngayon, ang pakiusap ko lang po sa inyo, kanina inihatag sa atin kung ano yung mga programa, sana mag-involve tayo. Hindi po natin hayaan na sa mga leader lang gumagawa. Kung meron kayong gustong gawin na hindi wala pa sa plano, gawin nyo sa kanya-kanya ng mga grupo. Ang gusto naman natin, hindi lang na nakakonsentrate sa isang leader, gusto natin leader tayo lahat. So sa akin po, ang measure ng success ng ating samahan kung dumadami tayo na tumutulong sa community. As far as Angat Buhay is concerned, bigyan nyo lang po ako ng another 5 minutes. Marami din po tayong similar na ginagawa. Halimbawa sa education, meron tayong community learning hubs. Meron po tayong 138 all over the country now. Yung community learning hubs, sinimulan natin yun during the pandemic. Pero when schools reopen, kinonvert natin yun into Angat Basa and Angat Bilang Centers. Sa atin po, ang importante hindi lang yung activity, pero dapat sinusukat natin. Ang ating pong metrics at ang ating aspirations in the communities where there are community learning hubs, walang bata na mag-grade 4 na hindi pa nakakabasa. Alam po natin na ang findings ng World Bank, 9 out of 10 sa Pilipinas na 10-year-olds na grade 4 students hindi pa nakakabasa. So ang ating aspiration, ganun. Hindi lang dahil may volunteer teachers, hindi lang dahil may after-school activities, pero kahit sa pulang yung bata sa pamasa sa Naga sa amin, nag-umpisa po kaming solo lang kami, pero nakita ng local DepEd na natutulungan ng mga estudyante nila, sila po nagpapadala sa amin ng mga estudyante. Yung mga slow learners nila, pinapadala nila sa amin, and dahil dumami yung mga estudyante, nakipag-MOA na po kami sa mga universities and colleges na may College of Education. Yung mga student teachers nila ay sila na yung volunteer sa amin, credited sa kanilang internship yung pag-volunteer sa community learning hubs. Hindi pa po yun, meron kaming bagong partnership with the Ateneo de Naga University, College of Psychology. Yung College of Psychology naman po, yun yung nag-parent formation. Sa paniniwala,
na yung education ng bata, kabahagi doon yung mga magulang. So, very holistic yung pagpapalaki. Meron po kami ngayong binubuo na Arts and Culture Council na ang plano, magko-community work din yung aming mga local artists. Sila yung tuturo ng mga skills sa ating mga bata dun sa mga centers. Tuturo ng sayaw, magtuturo ng visual arts, magtuturo ng theater, magtuturo ng writing. So, isang buong programa na nagtutulong-tulungan lahat. So, kayo dito, iba-iba yung inyong talents, mag-pool po tayo. Huwag nating hayaan yung mga hindi pagkakaintindihan. Ano? Alam ko na pag malaki ang grupo, may mga tampu-tampuhan, may mga hindi pagkakaintindihan. Ang isipin lang po natin, ang gagawin natin is so much bigger than ourselves. Kaya kung meron ng mga ganyan, iset aside na lang muna, magtulungan tayo. Kasi kung hahayaan po natin, ayaw namin sa kanilang makisali, gagawa din kami ng sarili. Parang talagang wala ng pag-asa yung bayan natin pag ganyan tayo lahat. So yun po yung pakiusap natin. Si Doc kanina was talking about teleconsultation. Doc, nasan si Doc? Si Doc Rene? Doc, meron na po tayong platform. Meron na po tayo sa Anak Buhay. So, sasabihan ko po yung ating health unit to meet with you and you can use that platform. Dati po, yung Bayanihan e-consulta, naka-concentrate sa COVID cases, but now that COVID cases are down, malaking bahagi po ng Bayanihan e-consulta ngayon, mental health. So, mag-meet po tayo, yung aming pong team, saka yung team ninyo para we can share resources and expertise. So, marami po tayong pwedeng gawin together. Kulang na yung oras natin. Alam ko na napaka-importante yung picture taking. Meron lang po akong pakiusap. Ang assurance ko lang po sa lahat, we have been going around the country organizing. Ano po? Hindi ko na sasabihin yung Build Pilipinas kasi kanina diniscuss na. We encourage everyone to take part in the fight against disinformation. Pero hindi po tayo mag-control. Huwag po natin gagayahin yung ginagawa nila. Kasi sabi kanina sa discussion, hindi siya nakakatulong. Kasi ang findings po nakakakos siya ng further polarization. So ito, tayo yung magiging truth warriors. Pero ang importante po, ang Build Pilipinas, meron siyang structure. Na meron trainings, pinag-uusapan kung ano yung mga narratives, etc. Ito na po last na picture. Gusto po natin lahat may picture. Pero magagawa lang natin yon pag maayos tayo. Maniwala po kayo sa akin kasi ang dami ko na pong pinuntahan na lugar. Alam po namin kung ano yung mga nagiging problema. Ito yung po sinabi ko, we have been going around the country. Dito po sa Central Luzon, nakapag-organize na tayo sa Tarlac. Nakapag-organize na po tayo sa Nueva Ecija. Galing pa lang po kami sa Capiz, Iloilo, sa Cebu. Galing na din po kami sa Bacolod, galing kami sa Jensan, Bicol. Tuloy-tuloy po natin itong ginagawa. So rest assured na merong plano on how to expand. Ito po picture taking, ganito po yung rules. Ang mauna, yung mga seniors, saka mga PWDs, para dito sa baba. Pagkatapos po ng senior saka PWDs, aakyat ako, tapos tatawagin by lugar ba? By organization or by lugar. Pero, makinig po kayo ha. Kasi pag hindi po kayo sumunod, hindi makakapagpa-picture lahat. So, ang number 1 rule po, iwasan na po natin yung selfie. Kasi yung selfie po, yun yung nakaka-deprive sa iba ng kanilang oras. So, ang suggestion ko po, hingi tayo ng volunteers dito. Yung mga telepono nyo, ibigay nyo sa volunteers.
para may picture kayo from your camera. Aakyat kayo, dito po aakyat, dun bababa. Ano po? Pag meron po mag-selfie, bababa. Hindi ako titingin sa camera kay Mrs. Kasi unfair sa iba. Ano? So, kanino kayo bibigay ang mic para tumawag ng isa-isa? Pero tatawagin na po natin, mag-request lang ako, baka maglagay po tayo ng mga upuan dito sa mga upuan dito para several layers ang ating picture taking. So, tatawagin po muna natin yung mga seniors. Ang seniors po dito sa harap. At, request na po, ang pwede lang nakatayo seniors. Ang hindi po seniors, upo muna. Yun po muna mga seniors. Likod ni Ed po. Atras pa, atras. Okay? Ready? Oh. Atras po, atras. Para hindi po tayo matagal, meron naman po may ilang mga cellphones, tapos magsishare na lang po. Okay? At the count of 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3. Next shot. 1, 2, 3. Okay. So thank you sa mga seniors and PWDs. Pwedeng balik muna tayo sa upuan natin. Papunta muna tayo sa launching. We have few minutes left sa launching proper. Okay? Okay na po. Mga seniors, balik na po tayo sa lugar natin. Very short. We proceed with the launching proper. Yung mga PWDs, lapit na kayo. Ilapit yung naka-wheelchair. Bawal po yung selfie, no? Bawal. Ititigil na natin to pag nag-selfie kayo. Usapan natin, mga PWDs lang. Mga PWDs. Please,
doctors. Yan. Nag-duty pa sila. O, isama natin sa doctors, tsinelas. May tsinelas pa dyan, o nakasapatos na lahat. Tsinelas. Okay, next match please. Okay, doctors. Okay, thank you. Kayo na po, Julio. Lapit na. Okay. Lapit na. Okay, Sandali lang, sandali lang. next match please. Next match. Malapit na po Yung bunyo, get ready. Okay. Okay. Bunyo. Formation please. Ang mga mabibilis na bunyo. Katapos na. Okay, next match. Okay, baba na Thank po you. muna bago maakyat yung isa. Baba muna. Baba na po yung nakit sa Baba na mo. Okay, get ready. Masantol, kinalit. Okay na po, masantol, kinalit. Yung pagkakatulad mo pa muna nakakata. Kulasa, guagua. Guagua, nasaan ang guagua? Kasama nyo yung kulasa. Yan lang po muna kayo. Kulasa, guagua, mag-midnay. Guagua kayo? Kulasa, kaya kayo din si. Okay. Kulasa, guagua, nasaan ang guagua? Okay, baba. Baba na po. Next match. Para lahat ay may picture. Next match.